May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, pinto, pilak, bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abaya-hawa. Hello po sa ating lahat at mapagpalang araw, hapon o gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig. Tayo po ay magpapatuloy sa pagtalakay sa aklat ng Job. Dito na po tayo sa Kabanata 23. Yes, Kabanata 23. So, balik tanaw tayo, yung sa nakaraang mga talakayan ay inaano si Job ng kanyang mga kaibigan. Ang tawag doon sis, pinapersecute, inaakusahan ng unrighteousness. So, ito si so dito sa susunod na kabanatang ito, si Job ay binalot ng kawalan ng pag-asa. So, nawalan na siya ng pag-asa. Okay. Verse 1. Pagkatapos ay sumagot si Job, para sa iyo, ang aking kalagayan ay walang pag-asa. Ang kamay ni Satanas ay mabigat sa kabila ng aking mga pag-ungol. Kung alam ko lamang kung saan ko matatagpuan ang aking alahayam, kung makakapunta ako sa kanyang tahanan, ipapahayag ko ang aking kaso sa kanya at ihahayag ko ang aking mga argumento. Malalaman ko kung ano ang kanyang sasabihin sa akin at pagninilayan ko kung ano ang kanyang sasabihin. Maaari bang labanan ako ni Satanas? Hindi. Hindi niya ako kayang kasuhan. Diyan, ang mga matuwid ay maaaring patunayan ang kanilang pagiging walang sala sa kanya. At doon ako ay maliligtas ng aking hukom, si Yahweh, aking alahayam. Ngunit kung pupunta ako sa silangan, hindi siya naroroon. Kung pupunta ako sa kanlurang bahagi, hindi ko siya matatagpuan. Kapag siya ay nasa kanyang trono sa hilaga, hindi ko siya nakikita. O talaga nasa hilaga yung trono. Okay. Hindi ko siya nakikita. Kapag siya ay tumingin sa timog, wala akong makitang anino niya. Ngunit alam niya ang daan na aking tinatahak. Kapag pinayagan niya si Satanas na subukin ako, lilitaw akong parang pinong ginto. Yada, sana ganun din tayo, no? Malapit kong sinundan ang kanyang mga utos, na natili ako sa kanyang daan, nang hindi lumilihis. Hindi ko tinalikuran ang kanyang mga utos, iningatan ko ang kanyang mga salita, higit pa sa aking pang-araw-araw na tinapay. Ngunit siya ay nag-iisa, at sino ang makakalaban sa kanya? Gumagawa siya ng anumang nais niya. Isinasagawa niya ang kanyang pasya tungkol sa akin, at marami pang mga plano ang kanyang inihanda. Kaya't ako ay natatakot sa kanyang harapan. Kapag iniisip ko ang lahat ng ito, ako ay natatakot sa kanya. Pinahina ni Satanas ang aking puso. Inusig niya ako araw at gabi. Ngunit hindi ako natitinag ng makapal na dilim na sumasakop sa aking mukha. Although nawawalan siya ng pag-asa, pero umaasa pa rin siya sa alahayam, nananalig pa rin siya. Yun nga lang, hindi, parang hindi niya nakikita. Pero wala siya nararamdaman, tahimik ang alahayam. Okay. Kabanata 24, si Job, sumisigaw ng katarungan. Bakit hindi nagtakda si Yahweh ng tiyak na panahon para sa paghuhukom? Bakit kailangan maghintay ng walang kabuluhan ang mga nakakakilala sa kanya? Minsan tinatanungin din natin parang bakit kailangan ang tagal na natin naghihintay, di ba? May mga taong lumilipat ng hangganan ng lupa. Ipinapastol nila ang mga kawan ng kanilang ninakaw. Itinataboy nila ang asno ng ulila at kinukuha ang baka ng balo bilang panagot. Itinataboy nila ang mahihirap sa lansangan
at pinipilit ang lahat ng dukha sa lupa na magtago. Tulad ng maiilap na asno sa ilang, ang mga mahihirap ay gumagala upang maghanap ng pagkain. Ang ilang ang nagbibigay ng pagkain sa kanilang mga anak. Nangungulekta sila ng dayami sa mga bukid at namumulot sa mga ubasan ng masasama. Tinitiis nila ang ginaw ng gabi, hubad dahil wala silang damit. Nababasa sila ng ulan sa bundok. Niyayakap ang mga bato dahil wala silang masilungan. Ang batang ulila ay kinakaladkad mula sa dibdib ng ina. Ang sanggol ng mahihirap ay kinukuha bilang kabayaran sa utang. Dala nila ang mga bigkis ng ani, ngunit nanatiling gutom. May mga laborers. Sa matinding uhaw, pinipisa nila ang mga olibo sa mga luwang at nag-aapak sa pisaan ng ubas. Ang mga daing at sigaw ng sugatan at naghihingalo ay umaalingaw-ngaw mula sa lungsod. Ngunit walang sinisingil si Yahawa sa kanilang kasamaan. Oo nga, no? May mga tao nagrebelde laban sa liwanag at naliligaw sa kanilang landas. Ang mamamatay tao ay bumabangon bago sumikat ang araw, nagnanakaw tulad ng magnanakaw at pumapatay ng mahihirap sa dilim ng gabi. Ang mata ng mga ngalunyang lalaki ay naghihintay sa takip silim. Iniisip niya, walang makakakita sa akin, at tinatakpan niya ang kanyang mukha. Bakit nga naman di sila sinisingil ng alahiyam? So, pag medyo nadidepress ka, parang kinukumpara mo talaga ang buhay mo, no? Sa iba. Sa dilim, ang mga magnanakaw ay pumapasok sa mga bahay, ngunit sa araw, nagkukulong sila. Ayaw nilang mapalapit sa liwanag. Para sa kanila, ang hating gabi ay parang umaga. Nakikipagkaibigan sila sa mga hilakbot ng kadiliman. Gayunman, sila ay tulad ng bula sa ibabaw ng tubig. Dahil isinumpa ang kanilang lupain, walang sino mang magbubungkal nito. Kung paanong nilalanta ng init at tagtuyot ang natunaw na niebe, ganoon din winawasak ng libingan ang mga makasalanan. Nakakalimutan sila ng sinapupunan. Ang mga uod ay nagsasaya sa kanila. Ang masasama ay hindi na naaalala at parang punong pinutol. Sinisiil nila ang baog at walang anak na babae at hindi nila ipinapakita ang awa sa mga balo. Ngunit hinihila ni Yahawa ang makapangyarihan. Kahit sila ay matatag, wala silang katiyakan sa buhay. Maaaring payagan niya silang makadama ng kapanatagan, ngunit ang kanyang mga mata ay lagi nakamasid sa kanilang mga daan. Sandali lamang silang itinataas, pagkatapos ay nawawala na. Ibinababa sila at tinipon tulad ng iba. Pinutol sila tulad ng mga uhay ng trigo. Kung hindi ito totoo, sino ang makakapagpatunay na ako ay mali at mawawala ng saysay ang aking mga salita? Yung matataas ang pag bumagsak lagapak talaga. Di bale na yung tulad nating mababa. Sanay tayo sa magutom, di ba? Hindi babagsak ang ating mundo pag naghirap tayo. Kasi mahirap na tayo Pag nasa dati. mababa tayo, madapa man tayo, madaling bumangon. Oo. At saka hindi ganun na parang na yung nagunaw na ang mundo mo. Kaya lang Oo. kasi yung mayayaman yung status din nila wala na yung pagtingala ng mga tao at yung paghanga ng iba wawala din sa kanila, yung recognition, di ba? Hindi Kita lang mo nga hindi yung lang pera ang mawawala eh. 'di ba nung nagkaroon ng baha sa Cebu, di pare-pareho silang nawalan ng bahay. Yung Oo. mayaman at mahirap, pare-pareho silang nawalan. So Oo. pare-pareho silang tumatanggap ng mga relief goods. So Oo. wala nang kaibahan sa kanila, mayaman man o mahirap. Pero yung mahirap, Oo, yung isang bagyo lang, mahirap, another bagyo sanay lang sila. yan. Kumbaga, Oo. oo,
At saka, hindi sila, masira ang bahay nila, hindi ganun kalaki ang kanyang pinundar doon. Eh, paano ko Oo. yung mga ano, ang lalaki ng bahay na, ano, tapos Yun ang puno pa ng lalaki ng bahay appliances. nila, pagkatapos may mga Yun, sasakyan pa. ayun So, ang ano, napakahirap parang napakahirap tanggapin. Pero ang malulugmok mahirap, ka talaga. oo, madali lang Naku, silang makabangon. oo, mga plastic-plastic lang naman ang ano, yung tabo ko. Naku, tinano yung Oo. tabo, okay lang, makakabili ka ulit. Hmm. Pero pag kotse, naku, ang hirap, ang inanod, ang hirap ano. Okay, Kabanata 25. Nagtanong si Bildad tungkol sa katuwiran. Ayun. Pagkatapos ay sumagot si Bildad na Shuhite, kung ang kapangyarihan at paggalang ay nauukol sa iyong alahayam, siya nga ang nagtatakda ng kaayusan sa mga kataas-taasang langit. Mabibilang mo ba ang kanyang hukbo? Ang kanyang liwanag ba ay sumisikat lamang para sa matuwid? Kung gayon, paano magiging matuwid ang isang tao sa harapan ng iyong alahayam? Paano magiging dalisay ang isang isinilang ng babae? Kung ang buwan at mga bituin ay hindi pa rin dalisay at maliwanag sa kanyang paningin, gaano pa kaya ang isang tao na parang isang uod lamang? Paano magiging dalisay at matuwid ang isang tao sa kanyang paningin? Kailanman ay hindi, di ba? Masyadong ano, Grabe Bildad. ito yung statement ng Uod. isang tao na hindi kilala ang alahayam at wala siyang Hindi ano, niya alam. Hindi oo, niya alam kanyang pinagmulan. oo, Kasi ah pag ano, ito eh napaka human concern kasi ito eh, yung human mm, flesh parang uod ka lang. Pero pag nabasa mo ang ano, pag nasa ano na tayo sa Gospel of Judas Iscariot, mm, wala pa ang daigdig, ano, nandiyan na yung mga ano, yung mga piniling Israelita. Di mm. ba natatandaan niyo yun? Kaya siguro hindi nila isinama si ano, kasi pinakita kay Judas Iscariot ang mga lihim nung past and future. Mm. Wala pa man ang ano ang langit at lupa, 'di ba? Tapos yung hinaharap pinakita sa kanya. At yun ang gustong malaman ng mga Romano at yun ay inilihim niya. Kaya siya ay pinatay, hindi niya ibinigay. Kaya itong So, itong ano na to, yung statement na to ni Bildad talagang nagpapakita lang na hindi niya kilala ang alahayam at wala siyang idea kung ano ang magagawa ng alahayam. saka Parang yung kanyang nakatuon lang siya kaluluwa. sa ano eh, 'di ba? Oo. Nakatuon lang sa flesh. Meron nga nagsasabi na may mga tao daw na walang kaluluwa. Hindi natin O- alam kasi mga kanaan na ito eh. Oo. Diba? Hindi natin alam kung yung kaluluwa niya ay galing din sa alahayam o what. Yun Yung nga diwa eh. ba niya. Kaya ganun, hindi niya alam ang ano, Nakatuon mga lang kasi sila sa ano eh, sa physical. oo, yung nakikita ng mata. Oo. So, napakarami pa natin dapat malaman. Kasi nga, Mm. di ba, sabi nila, kung halimbawa sa isang ruler, ganyan ang number of yung liwanag ay isang ruler. Tapos yung mga Oo. spectrum ng mga ilaw. Siguro mga ano lang, wala pang isang sentimetro ang ano nakikita ng ating naked eye. Hmm. Yung na liwanag. So mas marami pa daw iba-ibang kulay na hindi nakikita ng ating mata. So, yun ang ano, tapos yung ano pa yun, doon lang ang nakikita ng mga ordinaryong tao. Okay. So, verse 26 tayo. Sumagot si Job kay Kabanata. Bildad. Ang kabanata, Ah. 26. Sumagot si Job kay Bildad. Pagkatapos ay sumagot si Job. Paano nakakatulong ang isang argumento sa mahihina? O nga Ang, naman, ang kung iyong mahihina ka argumento. kahit Oo. oh, paano nito maililigtas ang nangihina ng bisig? Anong klaseng walang kabuluhang karunungan ang iyong inihandog sa isang marunong? Oo nga naman. Hmm. Parang napakababaw ng iyong argumento para sa kanya, Oo. no? Hmm. Hayaan mong itanong ko ito sa iyo at dapat kang sumagot.
Sino ang naglagay ng mga salitang ito sa iyong bibig? O kaninong espiritu ang nagsalita sa pamamagitan mo? Hindi ba si Satanas? Ang mga patay ay nasa matinding paghihirap, pati ang mga nasa kailaliman ng tubig at lahat ng nabubuhay roon. Ang daigdig ng mga patay ay hubad sa harapan ni Yahweh. Ang kabulukan ay lantad sa kanya. Kanyang iniuunat ang kalangitan sa hilaga sa ibabaw ng kawalan. Kanyang ibinitin ang mundo sa wala. Isinilid niya ang tubig sa kanyang mga ulap, subalit hindi ito bumibigay sa ilalim ng kanilang bigat. Kanyang tinatakpan ang mukha ng buong buwan. Ibinabalot ito ng kanyang mga ulap. Itinakda niya ang hangganan ng liwanag at dilim sa abot-tanaw ng karagatan. Ang mga hukbo ng sansinukob ay nanginginig at natatakot sa saway ng alahayam. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, pinakilos niya ang dagat. Sa pamamagitan ng kanyang karunungan, hinati niya ang Rahab, ang dambuhalang nilalang ng dagat. Okay. Sa kanyang hininga, naging maaliwalas ang kalangitan. Sa kanyang kamay, kanyang sinibat ang gumagapang na ahas. At ang lahat ng ito ay tila anino lamang ng kanyang mga gawa. Napakahina ng ating naririnig mula sa kanya. Kung gayon, sino ang makauunawa sa dagundong ng kanyang kapangyarihan? Kumbaga, napakaliit lang ng kanyang pinapakita ng alayam sa atin. Oo. Tapos nagmamarunong na ang tao, ano? Mm. Totoo nga naman. So ito yung Yung lahat sagutan, ng ito nagmamataas. yung ano, yung argumento ng isang Shemite at ng mga Canaanites. So Oo. napakalayo ng wisdom nila, no? Oo. Malayo ang wisdom nila sa mga Shemites. Ang Kanaanid kasi more on pleasure. Although marami Oo. silang kaalamang ano, siguro yung nasa ano sa kanila, yung kanilang mga ano, maraming nila, pero inililihim yon sa mga tao. Kasi gusto nila nga, sila ang mag-rule dito sa Oo. earth. Oo. Pero ang ano, ang mga ano kasi, yung diwa ng alahayam, ang tinataglay ng mga ano, mga Shemat, yung mga pinili. 'Di ba? Yung karunungan. Siguro ang mga pagpalagay na yung mga hindi Shemite ay magagaling sa science, yung mga napag-aralang mga ano, pero yung wisdom, iba yung ano karunungan, ay kaalaman sa wisdom, karunungan, 'di ba? Oo. Ang karunungan, ano kasi ang wisdom kasi nilalagay mo sa konteksto ang lahat ng mga kaalaman na na-acquire mo, Mm. which is lalang lahat ng alahayam, di ba? Mm. Okay, Kabanata 27. Ang huling salita ni Job sa kanyang mga kaibigan. At ipinagpatuloy ni Job ang kanyang pananalita. Kung paanong si Yahweh ay umiiral, siya na aking hinihintay upang maggawad ng hustisya laban kay Satanas na nagpalasap sa akin ng paghihirap. Hanggat may buhay ako at ang hininga ni Yahweh ay nasa aking ilong, hindi ako magsasalita ng anumang kasamaan at hindi magsisinungaling ang aking dila. Sinabi ni Job sa 3, kay Eliphaz, Bildad at Zophar, kailanman ay hindi ko aaminin na kayo ay tama. Hanggang sa aking kamatayan, hindi ko itatakwil ang aking katapatan sa aking alahayam. Pangangalagaan ko ang aking katuwiran at hindi ko ito bibitatiwan. Ang aking malinis na budhi ay hindi ako sisisihin habang ako ay nabubuhay. So, sigurado siya sa kanyang mga pagsunod, ano? Oo. Nawa ay maging katulad ng masasama ang aking kaaway at tulad ng mga di makatarungan ng aking kalaban. Ano pa ang pag-asa ng masama kapag sila ay pinutol ni Yahweh at inalisan ng buhay? Diringgin ba ng alahayam ang kanilang pagdaing kapag dumating sa kanila ang kapighatian? Matutuwa ba sila sa aking alahayam at tatawag kay Yahweh sa lahat ng panahon? Ituturo ko sa inyo ang kapangyarihan ni Yahweh. Hindi ko ililihim ang mga daan ng aking alahayam. Okay. Lahat kayo ay saksi sa mga bagay na ito. Bakit pa kayo nagtutulak ng walang kabuluhang argumento?
Ito ang kapalarang inilaan ni Yahweh sa mga masasama, ang kaparusahan na tinatanggap ng mga malulupit mula kay Yahweh. Kahit pa dumami ang kanyang mga anak, sila ay masasawi sa espada. Ang kanyang lahi ay hindi magkakaroon ng sapat na pagkain. Lalamunin ng salot ang mga natirang buhay sa kanya, at ang kanilang mga balo ay hindi makapanangis para sa kanila. So, ano, nangyayari ba ito? Parang nakikita ito pag digmaan, Mm. kahit pa dumami ang kanyang mga anak, sila ay masasawi sa espada. Ang kanyang lahi ay hindi magkakaroon ng sapat na pagkain. Kasi naman ang kinakain nila mga fresh, yung mga blood. Oo. Hindi, kaya mga GMO na, no? Kaya Mm. gumawa sila mga GMO food. Lalamunin ng salot ang mga natirang buhay sa kanila. Yung mga cancer, yung mga actually salot yan eh. Mga man-made, Oo. yan, chemical, di ba ang cause? Okay, verse 16. Kahit mag-ipon siya ng ginto na parang alikabok at magtumpok ng mga damit na kasindami ng nasa bundok, ang kanyang iniimpok ay isusuot ng matuwid. Naku ha, kaya pala maraming ukay-ukay dito. Oo nga eh. At ang kanyang ginto ay pamamahagi sa kanila. Oh, ang bahay na itinayo niya ay gaya ng sapot ng gamo-gamo, gaya ng isang kubol na itinayo ng bantay. Oh. Ang masama ay mahihiga sa yaman, ngunit panandalian lamang. Darating ang araw na pagmulat ng kanyang mata, wala na ang lahat. So, alam mo nangyayari ito sa US, ang dami mga mansion doon na Oo. inaabandon na kasi binili na ng BlackRock yung mga properties nila. O Mm. kaya binili ng mga oligarch yung mga ng FB, ng mga Yahoo, yung mga Google para sa kanilang mga infrastructure kasi kanilang mga yung cloud system, parang bank ng kanilang mga So kailangan nila malaking lupain para sa ating data bank. So maraming mga bahay ang kung ayaw nila ibenta yun, nasusunog yung kanilang mga bahay, community. Parang sa Hawaii, California. Okay, verse 20. Sasalakayin siya ng matinding takot na parang baha. Tatangayin siya ng bagyo sa gitna ng gabi. Hahatakin siya ng hanging silangan. Itatapon at lilipulin siya. Anong hanging silangan ba talaga ito? Mm. Okay. Baka mga madirigmang silangan, Walang Oo. awa siyang ihahampas ng hangin habang siya ay tumatakas mula sa puot nito. Yung puot Papalakpakan ba? siya. Ano? Di ba dalawang O, ang puot? Dalawang puot. O. Oo. O, ayun. Puot. Puot Kasi ba? pout, Dalawa. oo, pout yung basa dun. Puot. Hindi. Ang pout is P-O-U-T. Oo. Pero puot. Dalawang Oo, ito yung dalawang O. puot. Okay. Papalakpakan siya ng panlilibak ng nilikha at tuluyang dadalhin palayo. O Oo, yan. ng nilikha. Ay, sino ba ngayon ang pinapalakpakan ng pang-aano ng nilikha? Di ba? Hmm. Ang, So, kitang-kita na natin ang Day of Reckoning. oo, ang Hmm. Amerika at ang kanyang big brother na na Israel, no? Hmm. Yung bansang mga Jewish. Dati akala ko na ang Big Brother ay ang Amerika, pero actually, ang Big Brother yung Jewish pala. Hmm. Kasi puro Jewish ang nasa Amerika, papatakbo ng Amerika. Okay, Kabanata 28. Panimlay. Saan matatagpuan ang karunungan? Okay, yung wisdom daw, saan daw matatagpuan? Hmm. Basahin natin para alam natin kung saan nahanapin. Mayroong minahan at pandayan para sa pilak at ginto. Ang bakal ay kinuhukay mula sa lupa at ang tanso ay tinutunaw mula sa mineral. Ang mga mortal ay pumapasok sa pinakamalalim na bahagi ng kadiliman upang hanapin ang mga mahalagang metal na ito.
Malayo sa kanilang mga tirahan. Humuhukay sila ng mga lagusan sa mga lugar na hindi pa natatapakan ng sinuman. Malayo sa ibang tao, sila ay nakabitin at umiindayog. Yung mga minero, ganyan, di ba? Oo. Naghuhukay ng mga bagong daan, ano? Ang lupa na pinagmumula ng pagkain ay nagbabago sa ilalim na parang tinupok ng apoy. Mula sa mga bato nito ay nagmumula ang lapis lazuli at ang alikabok nito ay may taglay na mga butil ng ginto. Walang ibong mandaragit ang nakakaalam ng ilihim na landas nito, ni hindi ito nakita ng mata ng lawin. Wala ni isang mabangis na hayop ang nakatapak doon, ni wala pang leon ang gumala sa lugar na iyon. Binabasag ng mga tao ang matitigas na bato gamit ang kanilang mga kamay at hinuhukay ang ugat ng mga bundok. Kasi ugat ng mga bundok, di ba yun yung mga mineral, ng mga Oo. gold, mga ano, ugat yan parang vein, di ba? Hmm. Sila ay gumagawa ng mga lagusan sa mga bato ng kabundukan. Nakikita ng kanilang mga mata ang lahat ng kayamanang nakapaloob doon. Sinusuri nila ang pinagmumulan ng mga ilog at inilalantad ang mga nakatagong yaman. Kasi kung nasaan ang ilog, yun doon umaagos din ang mga mineral, di ba? Oo. Kasi kung ano, yun ang flow ng gravity, nandun ang mga mineral. Okay. Ngunit saan matatagpuan ang karunungan? Saan nananahan ang pangunawa? Ay. Walang mortal ang lubos na nakakaunawa sa halaga nito. Hindi ito matatagpuan sa lupain ng mga buhay. Sabi ng kailaliman, wala ito sa akin. Sabi ng dagat, wala ito sa akin. Hindi ito mabibili ng pinakamainam na ginto ni matutumbasan ng pilak. Hindi ito mabibili ng ginto mula sa Ophir o Pilipinas, ni ng mabahalagang onyx o lapis lazuli. Ang ginto at kristal ay hindi maihahambing dito, ni hindi ito matutumbasan ng anumang alahas na ginto. Ang korales at jasper ay hindi sapat na halaga. Ang presyo ng karunungan ay lampas pa sa ruby. Ang topas ng Kush ay hindi maikukumpara rito. Hindi ito mabibili ng lantay na ginto. Ako, napakahalaga naman ng anong to, ng karunungan. Kung gayon, saan nagmumula ang karunungan? Saan nananahan ang pangunawa? Nakatago ito mula sa paningin ng bawat nilikhang may buhay, lingid maging sa mga ibon sa langit. Ang kamatayan at pagkawasak ay nagsasabi, tanging bulong-bulungan lamang ang narinig namin tungkol dito. Si Yahweh lamang ang nakakaalam ng daan patungo rito, at siya lamang ang nakakaalam kung saan ito nananahan. Sapagkat minamasdan niya ang lahat ng sulok ng mundo, at nakikita ang lahat mula sa kanyang tahanan sa langit. Nang itakda niya ang lakas ng hangin at sinukat ang tubig sa daigdig, nang gawin niya ang kautusan para sa ulan at landas para sa kidlat at bagyo. Noon niya pinagmasdan ang karunungan at tinaya ang halaga nito. Pinagtibay niya ito at sinubok. At sinabi niya sa sangkatauhan, ang pagpapasakop kay Yahawa na alahayam ang simula ng karunungan at ang pag-iwas sa kasamaan ang simula ng pangunawa. Yada, Yeah. naka-highlight to ng hinighlight to ng Oo. mensahero. Kung Oo. ito ang umpisa ng karunungan, Mm. pagpapasakop kay Yahawa na alahayam Oo. at saka pag-iwas sa kasamaan ang simula ng pangunawa. Nasa Proverbs din yata ito, sis, di ba? Oo. Hindi ko alam kung idinagdag ito ng mensahero o talaga nasa ano siya. Sa Mm. corruption ba? Mayroon Oo. bang ganito? Hindi ko alam Pero kung hinighlight niya to wisdom, oo, no? naka-highlight eh. So parang nasa ano yan, nasa kawikaan? Oo. Kasi naisip ko din yan Pag, let's say, marangya ka, nandiyan na lahat. Pero pag nagka-Alzheimer ka, parang wala, ano? Hindi mo nga sarili kilala, hindi mo nga kilala sarili mo. Kahit mga mahal mo sa buhay, hindi mo makikilala no? Mm. Although yun ay, mental, ano yan,
may ano siya, yung kumbaga sa hardware ang ano, ang may ano diyan. Tapos may program, pero pag walang power yung computer mo, wala, ano, pag Kasi umano, 'di ba, kabanata. oo, napansin ko nga ito sis, 'di ba? Nung sinishare ko nga sa aking mga kaibigan na sabi ko noon napakahirap na unawain ang Bible o ang Torah. Pero sabi ko nung nabuksan ang diwa ko at tinanggap ko ang pangalan ng Alahayam, nagpasakop ako sa kanyang ano, sa kanyang Tunay covenant. na pangalan, sis, ha? Oo, Take yung note, yung tunay tunay na na pangalan. pangalan, oo. Oo. So, simula nung nagpasakop tayo dito sa ano, sa kanyang covenant, parang napakadali na lang na unawain ang Torah, 'di ba? Oo. So, Pinaunawa rin ng ano eh, yung oo, diwa, no, ng alayang. pinaunawa talaga sa atin. Kaya ito talaga ang tama itong ano na to, ang pagpapasakop kay Hawa na Alahayam, ang simula ng karunungan. Mm-mm. Kasi dito natin mauunawaan kung ano ba talaga ang ikinalulugod ng ating alahayam. Kaya mapapansin natin si Job dito. Napakalayo ng wisdom niya doon sa kanyang mga kaibigan. Oo. Napakalalim Imagine, ng mga kanyang mahal, pag-unawa, 'di ba? oo. Oo. Yung buong pamilya niya eh nilipol pero Oo. yung wisdom niya, no, na Oo. nakontrol niya yung kanyang galit. Oo, tsaka Siguro kung sabi, ordinaryong tao yan, nagmaktol na yan sa ano, baka oo. inano, sinumbatan or Mm. minura na. Alam yan, di ba? Pero dahil may Mm. wisdom siya na pinagkaloob sa kanya. Kaya Mm. nga, sabi, 'di ba sabi niya, lahat ng inyong mga sinabi ay hindi ko pinaniniwalaan dahil ang aking alahayam ang kumbaga ang magbibigay sa kanya ng lahat. Mm-mm. Kumbaga bibabalik sa kanya ng Pagkakaroon. alahayam ang lahat ng nawala sa kanya. So ganun Mm-mm. kalalim ang pagkakilala niya sa alahayam kumpara dito sa kanyang mga kaibigan Oo. na talagang nakapokus lang sila sa physical Actually, eh. yung sinasabi ni Job, hindi lang yung lahat na material eh. Lahat, Hmm. ibig sabihin pati buhay eh. Oo, pati Eh, buhay. I Kumbaga, don't think, hindi material ang sinasabi ni, ano, hmm. ni Job dyan. Di ba? At Kaya saka sabi binigyan, nga, kasi di ba binigyan siya ang din siya ng mga anak nagsusugat? eh. Oo, Oo. siya daw yung nagsusugat, siya din ang nagpapagaling. Oo. 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 Saka gusto ko lang i-point out sa mga ano ha, ang pagpasakop kay Yahawa na alayam Yahawa, hindi JC or Oo. uh, ano, or yung mga sinasabi nila, Oo. yung Jehovah, Yeshua, wala ha, Yahawa na alayan. So, Hmm. hindi na natin stress yun kasi ano, Oo. Dahil yan talaga mm, ang tunay na pangalan na ibinigay sa ating ano, binigay kay Hebreos, Moses. Hebreyong pangalan. Oo, yung Hebreyong pangalan na mismong nanggaling sa Alahyam, na siya ang nagpakilala kay Moses. So Oo. yan ang pangalan na binigay niya kay Moses. So yan din ang tatawagin natin kasi siya mismo ang nagsabi, ito ang At aking sinabi, pangalan. Oo, sinabi namin sa Hero oo, na pinadala ng alayang. yes, oo. Hindi pa kilala Kaya sa atin. napakahalaga na makilala natin ang tunay na pangalan. Mm-mm. Dahil Kasi sabi nga, marami naman oo, Oo. 'di ba? Na walang ibang pangalan na ibinigay sa atin para tayo ay maligtas. Pero si Sam, maraming tumatawag si JC na umaasenso. Pinagbibigyan ng kanilang mga hiling. Pero nasaan na ngayon? Yun nga. Mga yun. Kasi kita, ang daming malalaking bahay, pero mga walang ano, walang nakatira. Nasaan na kaya? Tapos, wag kita mo yung mga may hirap na nagsisiksikan sa malit na barong-barong, no? Oo. Pero yung nasaan na yung ano, wala. Siguro nangamatay na, o di kaya Mm. wala, gano'n, di ba? Eh, hindi mo talaga maano sa ano eh, sa, sa nakikita ng mata mo. Oo nga, maliit nga pero ang bahay nyo, ganun. Pero kung masaya naman kayo, di ba?
Kasi ang Ay, tunay na maraming kasiyahan kasi lonely. ng tao, 'di ba? Nasa Hindi mo alliance. makikita sa estado ng buhay mo. Oo, sa material na bagay, Oo, kung hindi ano mo meron siya. makikita yan sa material na bagay. Actually nga, yung Kahit mga nasa ganun, iyo baka, na, 'di ba? Kahit nasa iyo na ang lahat. Oh, pero may at kulang ka pa usually, rin, 'di oo, ba? usually, yung mga nag-a-aspire ng mga material na bagay, usually, yun ang mga lonely. Pumunta ka Oo. sa ano, kasi kung ano yung nakita ko sa mga Pilipino na ano, Oo. pero nung ano sa iba-ibang bansa, talagang acquire sila ng mga ano, basta yun na lang kanilang kasiyahan na meron silang ano, income nila, may sahod sila, meron silang bilhin. Kasi Mm. naranasan ko rin ganyan. Kasi yun lang ang satisfaction ko. Pero at later on, nung tinaga sa akin, pwede ka naman maging masaya kahit wala yung mga bagay na yun. Mm. Kasi siguro dahil may hinahanap ka na akala mo yung material na ganun ay ano, masaya ka panandalian. Pero Oo. pag maghahanap ka na ng ibang na-acquire na material Kasi nga para pag ano, masiyahan ka. pag wala ka Oo. kasing contentment sa isang bagay, lagi kang maghahanap. Hindi. Oo, tapos yung Yung ano, lack of contentment kasi hindi mo natatagpuan yung tunay na oo. na joy. Hmm. Kasi, pero pag may joy ka, kahit ano lang yan, mayaman ka o mahirap, kung ano nandyan, okay lang, kasi masaya ka na. May joy, nandyan Oo. nakita mo na yung perlas. Kumbaga, nandyan na, nakita mo na yung purpose ng buhay mo. Mm. Bakit nandito ka? Pag ano yan pag nalaman mo na, tapos wala lang. Wala nang makakagapi sa'yo na ano, kung ano mang pagsubok ang nandyan. Hmm. Kasi alam mo na ang mundong ginagalawan natin ay hindi ito ang permanente. At saka kapag nakapokus ka kasi sa mga bagay, sa mga material na bagay, parang hindi mo maano nangangarap ka, gusto ko magkaroon ng ganito, ganyan. Pero Parang trophy. pagka mayroon ka na, naghahangad ka na naman ng iba. Oo. So gusto Kasi mo ang yung ano, katawan, naghahanap ka ng kasayahan or ano, yes, na oo. hindi nabigay ng material. Akala mo yung ano, Yes, na akala mo, yung yun lang. kasiyahan mo ay mahahanap mo doon sa mga material na bagay. Pero Eh, alam mo sis, oo, dinesign tayong ganun talaga. Kasi oo, gusto niya ng alayaw na magsikap tayo. Kasi kung kontento ka na, edi sa ano pa, pag ganun, baka di ka na tumayo dyan. Kontento ka na sa buhay mo. Di ba? oo. Ay ano ng human nature na Hmm. mag-seek ng greener pasture. Nilagay niya sa Oo. atin yon. Pero kung mayroon ka ng karunungan, oo, mag-aspire ka nun, para sa ano, hindi ka mabubulag ng material na bagay. Oo, kailangan ko 'yun para ma-enjoy ako. Kailangan ko 'yun, bibili ko 'yun kasi kailangan ko, magagamit ko para gumawa ng buhay ko. Pero hindi 'yun dahil hindi gagawin mo siyang trophy or gagawin mo siyang status symbol or para ipagyabang sa iba. Hmm. Bibili mo 'yun kasi gusto mo, kailangan mo or ano, makakagaan ng buhay ng pamilya mo, gano'n. Hindi Oo. dahil lang para ipakita ko sa kapitbahay, parang status symbol 'to, tumataas ang ano ko sa lipunan, gano'n. Yun Pero kasi pero 'di ba? nag-a-appreciation Oo. ang kailangan mo talaga do'n. Pero Tingnan sis, mo 'di ba dapat napakabuti ng ating alhayam dahil alam niyang kailangan natin ang lahat ng mga 'yan. oo, Pero isa at lang naman binibigay niya. ang hinihingi niya sa atin hanapin mo ang kanyang katuwiran, 'di ba? Oo, at saka Building Kingdom, ibibigay niya lahat Oo. 'yan. Kasi yung ano, yung Kasi kingdom, yung mga ibig bid, 'di ba sabihin, lumilipas din ang mga bagay na 'yan, eh. yes. May bago Ang na ng kingdom kasi bago, sis, 'di bagong term ba? na nun. Virtual, ay ano bang tawag dito? Ang kingdom Ah, ay isang sistema among ng mga o tao system, na state, nagpasakop sa covenant, 'di ba? oo, So, state of being, oo, yan. yung ano mo, kasi hindi ka naman Hindi siya kumbaga, lugar. hindi sa isang lugar, hindi sa isang gusali o whatever. Ito ay isang State, sistema, parang, oo, ng oh, mga tao na nagpasakop sa covenant. Pag oo. nagsama-sama itong mga tao na ito, sila ang tinatawag na
kingdom. Mm. So, etong mga ano, ang pangalawa na ni-require ng ating Messiah, Yahweh Shai, ay hanapin ang kanyang katuwiran. Kapag Mm. ikaw ay lumalakad na sa kanyang katuwiran, kahit hindi mo hinihingi yung mga bagay na yun, ibibigay niya kasi hindi siya madamot eh, at saka Oo. hindi siya nagkukulang. Alam Pangako niya niya, yun. Pangako niya yun, sis eh. pangako niya Di yun ba? eh, na ang lahat ng ito ay Oo. ibibigay sa iyo, idaragdag sa iyo. Oo. Kung Kahit ikaw nga ay hindi mo lumalakad hinihingi, sa binibigay katuwiran, eh, di ba? yes, Kahit oo. hindi mo hingin, minsan, ay, yung mga blessing na Di ba yan. sabi ni ano ni Solomon nung Oo. napanaginip ni Solomon na sabi ng alahayam, hingin mo na ang lahat ng gusto mo at ibibigay ko ito sa iyo. Nang humingi siya ng karunungan at hindi niya hiningi ang kayamanan, hindi niya hiningi ang katanyagan, sabi ng alahayam, Natuwa. Tuwaan ibibigay na ko yun. rin ito sa iyo kahit hindi mo hiningi. At walang Oo. katulad ang karunungan mo ay walang katulad sa mga hari na nagdaan at sa mga susunod pang hari. So, Pero, ganun ka, pero oo, ano ganun yun? Ano kabuti. yun, sis? Ano ba yun? Hindi kaya corrupted yun? Oo nga, Um, hindi naman nakatuloy yung wisdom niya sa kanya. Oo, kasi Nakapag-asawa pa siya ng hindi rin, salita. oo, hindi, di ba may kondisyon naman, nasa dulo ng salita ng alaya, may kondisyon. Kung Oo. lalakad ka sa aking mga utos, susundin mo ito ng maingat, ang mga utos na ito, at ito ay iyong makakamtan. Sumunod Mm. nga siya, di ba? Pero dahil sumuway siya doon sa ano, kumbaga, Pag-aasawa. oo, sinuway niya yung sinabi ng alahayam na huwag makikipag-intermarriage doon sa mga ano, Kananay. mga Ibang lahi. Canaanites, sa mga hindi niya kalahi. Pero yun ang ginawa At, niya. at sumamba siya sa mga Yes. idolo. At nakita mo na Diba, mga black and white walang pa siya. kakontentuhan. Biruin mo, hindi siya nakontento sa isang asawa, kundi umabot pa Mm. ng ilan? Ah, 1,000. Oo, 1,000 asawa. At may 300 300 concubine. 700 ano. ay 700 na concubine. Biruin mo, Siguro ano yun, mga regalo rin sa kanya yun. oo. So, walang kakontentuhan yung ano niya, yung wisdom niya. Kaya nga nasabi niya doon sa aklat ng Ecclesiastes na lahat ay walang kabuluhan. Mm. So, lahat ng Sa kanyang katalinuhan naranasan, niya, no? oo, parang Hindi na ano. pabalik-balik lang. Lahat ng mga bagay, pabalik-balik lang. Walang kabuluhan. Hindi kaya ano, malakas ang ano, ang dugo nung Kanaanite na ano, ni ano, nung kanyang inang si Bathsheba. Si Bathsheba. Oo, kaya nadala Ah, siya. siguro, kaya Mm. ano, kumbaga, Mga parang, pagnanasa ng katawan niya, no? oo. At saka, siguro makikita din natin na nagkaroon talaga din ng ano sa sobrang karunungan niya, ay Mm. ginusto niyang maranasan ang lahat, mabuti man o Oo, masama. yung curiosity, ano? Oo, yung Kaya curiosity tuloy, niya. mga anak niya mismo, wala man lang Oo. ano, no? Tapos may Hmm. nang rapist pa, may ano, may Oo. nabaliw. Ang dami, Talagang, ano? kumbaga sa 10, isa na lang ang ano, ang sumusunod sa nais ng alahayam. Maging si King David din, di ba? Oo, Yung natukso mga eh. anak niya, ganun din. Naging kalaban niya pa yung mga anak niya. Oo. Pero may isa ring ano, kumbaga sa lahat ng naging anak ni ni King David, 'di ba si Solomon lang talaga ang ang nagpatuloy nung kanyang gawain. Yun nga lang sa sobrang karunungan din, naghangad siya na na maranasan niya ang lahat. Pero Kaya tingin ko yung bumagsak ano, din. ang ah, ang hindi naman nanggaling kay Solomon ang Messiah eh. Hindi ano kasi hindi man siya, 'di ba? Kay ano nanggaling?
Mula pa din sa lahi ni ano, ni King David. Oo, kay ano yon, kay Abigail ba? Yung Oo. matalinong babae, naging, Kay Abigail. oo. Pero, tingnan natin. Okay. Mm. Ano tayo? Pusit tayo, Kabanata 29. Okay. Mm. Si Job ay katulad ng isang hari. O, katulad ng isang hari. Pero Mm. hindi niya sinabing hari dito, no? Oo. Pinagpatuloy ni Job ang kanyang pananalita. Kay tagal kong hinahangad ang mga panahong lumipas, ang mga araw na binantayan ako ni Yahweh. Noong ang kanyang ilawan ay nagliliwanag sa aking ulo at sa pamamagitan ng kanyang liwanag, ako ay nakalakad sa gitna ng kadiliman. O para sa mga araw ng aking kasiglahan, nang ang matalik na pakikipagkaibigan ni Yahweh ay nagpapala sa aking sambahayan. Reminiscing siya, Mm. no? Nang hindi ako pinahihirapan ni Satanas at ang aking mga anak ay nasa paligid ko. Nang ang aking landas ay tila nadidiligan ng gatas at ang mga bato ay dumadaloy ng langis ng olibo para sa akin. Noong pumunta ako sa tarangkahan ng lungsod at naupo sa liwasan, ang mga kabataan ay yumuyuko at nagbibigay daan sa akin. At ang matatanda ay tumatayo bilang paggalang. Ang mga pinuno ay tumitigil sa pagsasalita at tinatakpan ang kanilang mga bibig gamit ang kanilang mga kamay. Ang tinig ng mga maharlika ay napapatahimik at ang kanilang dila ay dumidikit sa kanilang ngalangala. Sino mang makarinig sa akin ay nagsasalita ng may pagpupuri, at ang mga nakakakita sa akin ay nagpapatotoo sa aking kabutihan. Dahil iniligtas ko ang mahihirap na humihingi ng tulong, at ang mga ulila na walang sino mang tumutulong sa kanila, ang naghihingalong tao ay pinagpala ako. Napasaya ko ang puso ng balo. Isinuot ko ang katuwiran na parang kasuotan, ang katarungan ang aking balabal at turbante. Ako ang naging mata ng bulag at ang mga paa ng pilay. Ako ang naging ama ng mga ulila. Ipinaglaban ko ang karapatan ng mga dayuhan. Binali ko ang pangil ng masasama at sinagip ang kanilang mga biktima mula sa kanilang mga bibig. Akala ko, mamamatay akong payapa sa aking tahanan at ang aking mga araw ay magiging kasindami ng mga butil ng buhangin. Ang aking mga ugat ay aabot sa tubig at ang hamog ay mananatili sa aking mga sanga sa buong gabi. Hindi kailanman maglalaho ang aking kaluwalhatian. Ang aking pana ay laging bago sa aking kamay. Buong pananabik akong pinakikinggan ng mga tao, naghihintay ng tahimik sa aking payo. Kapag ako ay nagsalita, wala nang ibang nangangahas na magsalita pa. Ang aking mga salita ay dahan-dahang bumababa sa kanilang mga puso. Sila ay naghihintay sa akin na parang sa ulan at iniinom ang aking mga salita tulad ng ulan sa tagsibol. Parang ano na-imagine ko dito si ano ang mensahero Oo, no? oo. Talagang nag-aabang tayo ng kanyang mga salita Mm. Kapag ako ay ngumiti sa kanila, sila ay nagagalak. Ang liwanag ng aking mukha ay mahalaga sa kanila. Pinangungunahan ko sila at nauupo bilang kanilang pinuno. Namuhay akong parang isang hari sa gitna ng kanyang hukbo. Ako ay tulad ng isang nagpapagaan ng loob ng mga nagdadalamhati. So talaga mabuti siya, no? Ganda. Hindi Kaya nga, di ba, pinuri Oo. siya ng alahayam eh. Siya ang Oo. lingkod ko na walang kapintasan. Oo. Ipinagmalaki ni Yahweh kay Satanas. Oh. Although Napansin ano mo ba siya, ang lingkod ko? sinabi niya, oo, although sinabi niya ang kanyang mga kabutihan, pero hindi Oo. yun pagyayabang. Oo, At hindi, saka hindi oo. yun kasinungalingan. Kaya nga, Parang pinagtatanggol lang niya ang sarili oo. niya. Yung mga proof, kumbaga, Yun walang ang, ano yun nga ang proof na sinabi ng alahayam na siya ay walang kapintasan. Mm-mm. Kumbaga siya ay, kung sabi niya nga, isinuot niya yung katuwiran na parang damit. Oo. 'Di ba?
So, Oo. wala siyang naagrabyadong tao, wala siyang pinagkaitan ng tulong. Lahat ay Oo. kumbaga, lahat ng lumalapit sa kanya ay Parang ginamit siya ng alahayim talaga, no? Sa oo, kanya ginamit talaga, pinadaloy. oo. Sa Pinadaloy kanya yung biyaya. pinadaloy liwanag Pagpapala. ng alahayam, ang pagpapala ng alahayam. Mm. Kaya nga siya ay walang kapintasan. Oo. So, Kaya ibig naman pinaganda yung sabihin, buhay hindi mo niya. din, Kaya pinagpala ang oo, buhay niya. pinagpala talaga siya. Ibig sabihin, kapag mayroon kang karunungan at katuwiran, sumusunod ang pagpapala, di ba? Oo. Kahit Kasi pigilan mo, yung hindi niya. mga tao na natulungan mo, nabigyan mo ng napasaya mo, sila mismo Mm. ang tutulong din sa'yo, ang magpapala din sa'yo, di ba? So, Oo. yun talaga ay kasunod na. Kapag ikaw ay nasa katuwiran, nasa iyo ang karunungan ng alahayam. At dahil sa karunungan ng alahayam na yan, siya din ang magbibigay sa iyo ng, ah, kumbaga, kasaganaan. Mm. Kasi hindi nagkukulang ang alahayam at Talaga. hindi rin siya, ah, kumbaga, hindi rin siya nahuhuli sa lahat ng pangangailangan ng kanyang mga Mm. hinirang. Perfect timing talaga. Yes, perfect timing. So, purihin ang ating alahayam sa napakagandang talakayan. At marami na Ah, naman tayong natutunan dito sa ating mga magmamarker na ba tayo? natalakay. Yes, Sige. it's Ano natin tong susunod, ang hirap at pagdurusa. oo. Pero So, ano, ah, ang pagdurusa ng Job. hmm. Mga Gusto kapatid, mo? meron kayong reaction? Parang kami Oo, lang ang nag-react anong sa take ating home binabasa natin natin. ngayon mga kapatid? Ayun nga, yung hinighlight naman sa Hero. Oo, Parang ano, ang pagpapasakop kay Yahawa na ang alahayam, simula ang ng simula ng karunungan. karunungan. At Mm. ang pag-iwas sa kasamaan, ang simula ng pangunawa. So Yes. dito, hindi mo na kailangan maghukay sa ilalim o sumisid ng malalim na dagat Oo. para makuha yung pinakamahalaga. No? Mm. Na- Oo. yung karunungan, Kaya nga mas pinahalagahan pa niya. ikinumpara doon sa mga minero, 'di ba? Oo, mas mahalaga pa. Mas mahalaga pa Actually, kaysa yun sa yung pagpapasakop lang. oo. At hindi naman yung pagpapasakop kung kanino lang, sa alahayam mismo, na nakakaalam ng lahat, nakakaalam ng ikabubuti mo, no? Hmm. Kagaan ng Kaya nga buhay 'di ba ko. sabi niya doon sa sa Proverbs na ang karunungan ay sumisigaw sa lansangan. Kaya Mm. sabi, pakinggan mo ito at kunin mo ah, at the cost of everything, kailangan makuha mo ang Kaya karunungan. lang sis, mga naka-earpods na mga tao ngayon eh. Yun lang. Hindi na Hmm. marinig eh. O, Hindi mga na ano na eh, marinig. Hindi na mga marinig ang telenovela na tinig ano eh. ng alahayam. Oo. Kahit sumisigaw na yung karunungan, pero hindi na pinapansin ng karamihan. Okay, very common kasi. Napakadali Oo. lang yung kaya pag mga hindi nila pinahalagahan. Hmm. No? Ganun talaga pag ano eh. Yung hangin na nga lang, ano? Hindi kayo Oo. mabubuhay na walang hangin pero parang ano lang, taken for granted mo. Nandiyan, libre-libre sa'yo, no? Pero Oo. kung may bayad na yung hangin, siguro halos lahat ng ng ari-arian mo, beto para magkaroon ng hangin, di ba? Mm. Tubig, lahat libre. At saka Oo. yung pag-iwas sa kasamaan, ang simula ng pag-unawa. Mm. So, yung pag-iwas sa kasamaan, ano ba ang pag-unawa at karunungan? Paki-explain sis. Pangunawa? Oo. Una, magkakaroon ka muna ng karunungan. Kasi pag wala kang karunungan, ano Hindi, naman ang iyong uunawain, 'di ba? ah. Mauuna yung karunungan. Kaya nga sinabi dito na ang pagpapasakop kay Hawa ay simula ng karunungan. Sa itong pag-iwas sa kasamaan ay pag-iwas sa iwas sa temptasyon. Ibig Oo. sabihin, Yun ah, nga yung katuwiran na yan. oo, Mauuna muna yung pagpapasakop, 'di ba? oo. Para magkaroon ka ng karunungan. Oo. So, ang Pag kasamaan ikaw ay naman ay maaaring
pag mayroon ka ng karunungan, dapat naman ay lumakad ka sa katuwiran. At yung Oo. katuwiran na yon ang magbibigay sa iyo ng kaunawaan. Oo. Pero ano ko lang yung kasamaan na to is either Mm. pwede ito yung masamang gawa, masamang tao, masamang mga sitwasyon, masamang impluwensya, masamang masamang pinanonood, masamang nadidinig, 'di ba? Yung mga chismis, hindi totoo, Oo, mga salita. Yan, pag-iwas sa kasamaan. So medyo malaki ang broad oo, ang broad nga dapat siya. mong iwasan. Ano ang Yung dapat mong action. iwasan, 'di ba? Oo. Yung alam mo na masama. Kasi nga kaya Oo. mauuna dapat yung karunungan. Para alam mo kung ano yung mabuti at masama. Yes, para alam mo kung alin sa mga karunungan na 'yan ang mabuti at masama. Mm-mm. So, So, yun iwas bang ka sa mga unawa? manghuhula. Kahit pa anong Oo. galing ng manghuhulang yan, no? Yes, Iwasan mo. oo. Diba yung ano? Kasi tanging ang karunungan ng alahayam ang ating kailangan para So, hindi na tayo mai-scam, sis. tayo ay manatili sa katuwiran. Oo. So, hindi na tayo mai-scam. Oo, sana lang. Oo. Kasi alam na natin, 'di ba? Magaling, Oh, may knowledge na tayo about the matamis na scammers, magsalita. Oo. 'di ba? May knowledge na tayo Oo. about the scammers na experience Oo. na natin. O bakit pa Persad. tayo magpapatuloy, 'di ba? Oo nga. Mm. Meron tayo hinahanap that time. Pero kung Oo, wala kang hinahanap, kumbaga na marami tayong hinahanap that time. oo, So wala tayong naranasan na aspire. natin na Ang matempt, alam na natin matempt. yung kanilang sistema. Kasi Naranasan na mahina natin. tayo sa ganung bagay. Mahina siguro tayo, kaya tayo natempt. Na-confirm na natin na ganun ang kanilang At sistema. na-confirm natin na mahina din tayo kung wala Yes, alahayam. na-confirm din natin na tayo ay mahina. Pero Oo. salamat sa alahayam na unti-unti niya Wisdom. tayong ginigising, 'di ba? Oo. Mga sample na dyan, Hindi no? man hindi man tayo perpekto pa sa ngayon, ngunit sa tulong ng alahayam ay makakaano din tayo, kumbaga makakalakad din tayo. Sa kanya lang mag-rely. Sa Oo, kanya lang tayo sa kanya lang magre-rely. tayo talaga magre-rely kung ano ang kalooban ng alahayam. Hindi man tayo nagugutom, di ba? Yes. Hindi man tayo, nasa Mahalaga, lansangan. hindi niya tayo ginugutom, hindi niya tayo Wala tayo palaboy. pinababayaan. Kahit man tayo ay may mga karamdaman, hindi niya tayo pinababayaan na manaig yung karamdaman natin. Mm. So, salamat sa ating mga sa karunungan at mga yung mga binasa natin dito sa kwento ni Job. Marami tayong natutunan. Mm. I-apply natin sa Oo. present life natin. Yes. Pero mas marami pa tayo matututunan. Sa mga susunod na kabanata at sa mga Yes. susunod na aklat, pakarami pa Yada. mga kapatid. So, So, magpatuloy tuloy lang tayo. sa ating At mga yung tagapakinig. musika muna tayo, sis. May Oo, musika. sa mga tagapakinig natin, wag niyo pong wag niyo pong i-skip etong mga talakayan na to kasi napakahalaga po na masundan How we natin. wish na kasama namin kayo nagkipagtalakayan Yes. sa atin, pero dahil sa sa pagkakataong ito wala tayong hindi possible, pwede po kayo magkomento at Yes. Oo. tanong Lahat ng sa inyong sa comment box. mga natutunan, gusto nyo i-share sa amin, i-comments nyo lang po sa comment section. So, salamat muli mga kapatid at kami ay magpapaalam pansamantala sapagkat kami ay overtime na. So, salamat po sa inyong pagsama sa amin, yung mga tagapakinig. Makinig muna tayo ng isang awitin na tayo ay sasamba sa kanyang banal na pangalan. Yada. Yes. Be blessed, shalom. Be blessed.
sambahin, ikaw alahaya, tanging pupurihin. Kami alahaya ay sasayaw sa'yo, nakataas aming kamay, nagpupuri sa pangalan mo. Ikaw alahaya, ika'y sasambahin, ikaw alahaya, tanging pupurihin. Kami alahaya ay sasayaw sa'yo, nakataas aming kamay, nagpupuri sa pangalan mo. Tayo na sambahin ang ngalan niya, ang Aba Yahweh. Bahasham Messiah Yahweh Sai, Warawakada Tawada. Ikaw alahaya, ika'y sasambahin, ikaw alahaya, tanging pupurihin. Kami alahaya ay sasayaw sa'yo, nakataas aming kamay, nagpupuri sa pangalan mo. Tayo na sambahin ang ngalan niya, ang Aba Yahweh. Bahasham Messiah Yahweh Sai, Warawakadash Tawada. Tayo na sambahin ang ngalan niya, ang Aba Yahweh. Bahasham Messiah